isa sa mga pinakapopular at lovable breed ang bibigyang pansin natin ngayong araw. At yan ang Golden Retriever. Kilala sila sa pagiging matalino, gentle at sobrang sweet. Pero gaya ng ibang pets, kailangan din nila ng tamang atensyon at pangangalaga para manatili silang healthy at happy. Kaya naman ngayon mga ka-RSP, alamin natin ang tamang pag-aalaga sa isang Golden Retriever. At para pag-usapan yan ay makakasama natin ng isang proud fur dad ng isang charming na Golden Retriever na si James Jermaine Etchano. Good morning at welcome sa Rise and Shine Pilipinas! Good morning po. Good morning. Hi James! Ang cute-cute Ayun, naman ng mga hello. alaga mo. Lambing, no? Oo. Oh, this is Profi Yes, together sir. with Daniel. Ay, with Daniel. With Joshua. Si Daniel. Oo, pangarap din namin maging Golden Retriever na lang din Yeah. para malambing kami. But anyway, James, pwede mo akong kwentuhan kung paano ka nagsimula sa pag-aalaga ng iyong mga Golden Retriever at ano ang nagudyok sa'yo na magsimula ng TikTok content ng iyong fur babies? Ang promoter kasi nito, misis ko eh. Kasi 6 years ago, sabi niya, babe, parang gusto ko mag-alaga ng big dog. Meron na kami ng small breed, si Stark. Sabi ko, sure ka? Sabi ko, daw. Sabi ko, okay, anong breed ang gusto mo? Golden daw. Sabi ko, okay, sige, kuha tayo. Then, after nun, parang nung lumaki si Raya, sabi niya, babe, parang gusto ko magka-puppy. Sabi ko, sure ka ulit? Sure daw siya. Sabi ko, sige. So, nag-aral kami ng proper way of breeding, nagpa-mentor sa mga reputable dog breeder. Tapos, ayun, hanggang sa dumami sila. So, lumabas si Kobe, si Maxine, si Penny, si Cash, si Manny, si Copper. Tapos, pagdating naman sa vlogging, misis ko din ang promotor kasi abang nalaki si Kobe, napapansin niya, babe, parang very charming and charismatic yung mukha ni Kobe. Try niyo kaya mag-vlogging. Sabi ko, sure ka ulit? Oo daw, sure daw siya. Sabi ko, sige, stud pa rin ako. Tapos sabi niya, specific yung pagkakasabi niya, babe, gusto ko yung parang may voice over. Tapos gamitin mo yung Batanggenyo accent niyo. Kasi parang very unique. Oo. So, yun. So, sinunod ko siya kasi happy wife, happy life. So, ganun. Ganun yung ginawa ko. So, dun kami nag-start actually. Ay, sa wakas. Nakagala rin sa malamig. Actually, dalawa Buti kasi daw yung sinamon ni Mami ang dati. alam ko ito, if I'm not mistaken, Saan Jermaine, tayo pupunta? dalawa kasi Kita, retriever. di ba? Meron Okay. Labrador Retriever, may Golden Retriever. Yung mas mabalahibo, itong Golden Retriever. So, with that in Yes, mind, sir. ano yung pinaka-challenging na bahagi ng pagiging fur parent sa isang Golden Retriever? At paano ito hinahandle? Paano yung inaalagaan? Lalo na sa klima natin ngayon kasi mabalahibo sila, so mabilis sila mainitan, di ba? Oo, yun nga ang sabi mo, mabalahibo. Yun talaga, number one problem. Kasi kahit saan kahit sa pagkaknakain ko may balahibo. Hindi, pero kidding aside. Ano lang, hydration, proper hydration. Lalo na mainit ngayon. Tapos make sure na yung place nila is well ventilated. Tapos, isa pang problem ko, kasi I treat my dogs like may anak ko kasi wala pa akong anak. So oras, kain ng oras ko. Lalo na pag may kailangan akong lumabas, hindi ako pwedeng umalis ng more than 3 hours kasi walang mag-aasikaso sa kanila, walang magbabanday. Pero thank God kasi minsan pag may mga events na or lakad na kailangan kong puntahan, may napapakisuyuan naman akong tao para magbantay sa kanila. And nag-install ako ng CCTV kahit paano, nasa trabaho ako or malayo ako, namomonitor ko sila. Buti daw sinamon niya. Ang cute naman. Kailangan mo nakayakap sa kanya. Pero usually, kung wala kang lakad, nasa bahay ka lang, ano ba yung mga daily routine ninyo ng iyong mga alaga? Or siguro mas maganda, kwentuhan mo kami paano ba ang routine ng isang owner ng Golden Retriever? Ano mga hakbang na ginagawa mo? Siyempre, para masigurong laging maset, malusog ang iyong mga alaga. Oo, depende po sa araw kasi sa kanila kasi I groom them 3 to 4 times a week. Tapos isang Okay. beses ko lang silang pinapaliguan. So for example, mapatapat ng Monday. So pag gigising ako ng 4 a.m., so papakainin ko sila. Tapos after kung pakainin, linisan yung tubigan, nilinisin ko yung kennel. So matatapos ako ng mga 6, 6:30, tsaka lang ako mamamahinga, kakain ng breakfast, maliligo, papasok. Tapos uwi ako ng 5, pahinga, i-groom ko sila,
Tapos pagka-groom, lilinisin ng kennel. Ipe-prepare ko yung pagkain nila para bukas. Tapos tsaka lang ako mamamahinga, tutulog. Ayun ang routine ko. So, mahirap, nakakapagod. Pero so far naman, worth it. Kasi napapansin ng ibang tao, ay sir, ganda ng golden retriever mo. Sabi ko, I thank you. Oo. Tapos regarding naman sa well-being nila, siguro, wag niyo silang tipirin sa vitamins. Yun talaga. Tapos always update their vaccines and the worm. Lalo na ngayon, epidemic ang blood parasitism. Jermaine, yes, bukod dyan sa vitamins na pinapainom mo dyan sa mga fur babies mo, tsaka sa hygiene nila, kasi kilala itong mga golden retrievers na energetic eh. So, paano mo binibigyan ng sapat na exercise, physically, tsaka mental stimulation itong mga alaga mo para lagi silang active? Sir, walks. Number one, napaka-importante ng walks sa dogs. Hindi mo man siya magawa everyday, basta kahit paano, maglaan ka ng oras or araw. Kahit 1 to 2 hours, napaka-importante. Kasi after mo silang ilakad, pagbalik mo sa bahay nyo talagang yung energy nila nagsasubside. Tapos, yung for mental stimulation naman, niro-routine ko na bago sila kumain, yung mga tinuturo kong tricks or basic obedience, parang kailangan nila mag-stay, mag-wait. Ayan, kagaya niyan, yung hihingi ng po. So bago ko sila pakainin, tapos every now and then, pag may time, tinuturuan sila ng bagong tricks. Ngayon, ganun. Kaya ba mag-tricks ngayon dyan? Kahit simple Max. little tricks lang? Max, Yan, speak. Speak. Speak, baby. Speak. Speak. Come on. Speak. 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 Yes. Ayan. Ayun! Ay, may isa. That's one. Ang cute naman. So, ilan lahat yan? Kasi nakita namin sa videos, parang more than 2 yung golden retrievers mo sa bahay. Meron po akong 7 golden retriever. my God. Nagpagawa po ako ng sariling bahay nila sa labas. Kasi maliit lang po yung bahay ko. So, kaninong bahay na mas pinagsama-sama malaki? ko sila dito, pag pinagsama-sama ko sila dito, parang ako yung outsider, bahay nila to. So, mahirap mag-adjust. Okay, in terms of sa mga videos mo sa iyong TikTok, kumusta? Ano yung maraming views, maraming feedback from viewers sa mga klase ng content na to na yung pinakita sa TikTok? Kwentuhan mo kami. Pinakamarami kay Kubi. Si Kubi talaga yung Okay. tagahata ko ng viewers. Tapos lalo na ngayon yung recent videos ko na parang COB ni Kubi. Yun talagang nag-boom Nag-boom yung TikTok page namin tsaka Facebook. Yung dala-dala niya yung camera. Kasi tuwan-tuwa yung tao, sinasabi niya, kamukha niya si Doug from Up. Tapos, laging very cute, kakagigil. May mga comments pa doon na ang sarap pisilin ng ilong. So ako naman, nasa Ferda, tuwan-tuwa, nakaka-proud. Sabi ko, ang pogi pala ng anak ko. Pero, Jermaine, kumusta sila sa ibang tao? Kasi meron mga ibang golden retrievers na medyo aloof sa strangers. So sa mga hindi kilala, meron din golden retrievers na kahit hindi nila kilala, super friendly sila. Yung mga alaga mo, kumusta sa mga tao? Sir, from puppy kasi, sinasocialize ko na sila, hindi lang sa tao, kundi sa ibang hayop. Kasi, kagaya nga po ng sabi nyo, meron kasing mga aso na pag secluded sila, parang nasa bahay lang, hindi nilalabas. Pag nilabas mo sila ginala mo sila sa ibang lugar, parang napakatapang nila, medyo aggressive, tahol ng tahol. So, mas maganda pa lang po siguro. Once na-complete na yung vaccines ng aso nyo, itry niyo po silang i-socialize. Mag-start kayo halimbawa sa kakilala nyo, may friend, alam niyo yung maganda yung temperament ng aso. Yun po, socialize mo sila as much as possible habang puppy pa. Para pag tanda po nila, nade-develop nila yung proper socialization sa ibang aso. At gano'n na rin po sa tao. Okay, so ano naman ang tips mo para sa mga bagong fur parent na gusto mag-alaga ng Golden Retriever? At paano nila maiiwasan ang mga karaniwang mistakes sa pagpapalaki ng breed na ito? Ano ko po siguro yung sa mga gusto talaga, maghanap po kayo ng reputable dog breeder. Kasi sila talaga yung
mag-guide sa inyo ng proper do's and don'ts sa tamang pagpaalaga ng golden. Tapos, siguro ang isa ko pa po siguro ano sa inyo yung dapat ready kayo Ready kayo mentally and financially. Kasi talagang ang mahal mag-maintain ng golden. Lalo na ako kasi almost ang sweldo ko talagang sa kanila lang. Kunti lang yung Grabe, natitirang para oo. sa akin. Akala ko ba Oo. happy wife, happy life? Parang mas naging ano na, ang priority na sa mga dogs. Ano naman po kasi, may trabaho na rin po kasi si Mrs. So, parang Napag-usapan. natulong din naman po siya. Pero, syempre, lalaki. Taga saan ka ba, Jermaine? At baka sakali magkaroon ng anak at kailangan mong i-rehome. Ano ba? Sorry? Kapag pwede na i-rehome, kapag may bago kang mga golden retriever, kukuha ako, bibili ako. Para na-inspire ako mag-alaga. Siguro po, tatry ko ulit mag-breed. Kasi meron po akong isang female breeder na magpo 4 years old na. Kasi ideally po kasi kung hindi naman po kayo magbe-breed, dapat po once in their lifetime, i-breed nyo po sila. Kasi in time, pag hindi nyo po sila na-breed, magde-develop po sila ng sakit sa aso na tinatawag na pyometra. Yes. So, Okay. life-threatening po yun sa aso. Yun. Alright, Jermaine, invite mo naman din yung ating mga ka-RSP na i-follow yung mga social media accounts mo. Ayun po, please follow us on our page po on TikTok, Facebook, and YouTube. At Kobe Kapogi po. Ayun lang po. Maraming salamat, James Jermaine Echano, sa pagbibigay ng oras Yes, sa thank you amin. din po. Thank you din po. At Thank you sa din iyong po. valuable tips, sana ibinagay sa amin ngayong umaga. Ingat kayo lagi ng iyong mga fur Bye-bye po. Bye-bye. Thank you, Jermaine. Bye-bye po.